Chapter 6. Akala ko ba, nagugustuhan mo na rin ang simpleng buhay dito sa asyenda? Walang balak si Manny na ipagtapat na ang totoo kay Don Pedro. Ngunit kinabiglaan niyang pagsabat ni Esperanza. Kailangan na niyang bumalik sa tunay niyang pamilya, Papa. Nawala ng kulay ang mukha ni Don Pedro at nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila. Niloko niyo ako, ganun ba? Singhal dito sa kanila. Magpapaliwanag ako, Papa. Walang kasalanan si Manny. Ngunit hindi na tinanggap ni Don Pedro ang anupamang paliwanag ni Esperanza. Walang giya ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Anya at sinunggaban ng suntok sa panga si Manny. Agad namang napaawat si Juanita at si Esperanza. Tama na, Papa. Ako may kasalanan ng lahat ng to. Anya habang napapaiyak. Muli niyang binalingan si Manny na nagpapasalat sa panga. Please go, sige na. I'm sorry. Napailing na sabi ni Manny. I'll be alright, please, umalis ka na. Masakit man sa kalooban ni Manny. Napilitan na lamang siyang umalis dahil natitiyak niyang hindi natatanggap ng anumang paliwanag mula sa kanya si Don Pedro. Daig pa ni Don Pedro ang binagsakan ng langit at lupa sa pagkakataong iyon. Sa kanunahang pagkakataon, nakita ng mga taga-asyenda na umagos ang luha niya. Paano mo nagawa sa amin ng ganito, Esperanza? Minahal kita ng husto. Pinilit kong tanggapin ang lalaking yun dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Pagkatapos ito lamang pala ang kahihinat na ng lahat. Papa, hayaan niyo muna po ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Papapaniwalain mo na naman ba ako sa isa na namang kasinungalingan? Napasubsob si Esperanza sa mga palad niya. Nalitong bigla si Juanita kung sino una niyang lalapitan. Ang asawa o ang anak. Ngunit alam niyang labis ang galit ni Pedro at iba ito kapag nagkagalit. Ang bawat nahawakan nito'y ibinabato kung kaya't sinundan niya to para maawat. Si Senyora Estelita ang lumapit sa napaupong apo. Tana iha, makakasama sa bata. Lola, hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa papa na ako na lamang ang may kasalanan sa lahat ng to. Tinulungan lamang ako ni Manny at kailan lamang kami nagkakilala. Alam ko iyon, iha. Napatingin bigla sa mukha ng Abuela si Esperanza. Alam ninyo? Nang minsan kausapin ko siya, marami siyang bagay na nabanggit na mahirap paniwalaan tungkol sa iyo. Gaya na lamang ng pagkakakilala ninyo. Minsan mo raw pinasok ang pag-aahente ng lupa. Hindi ba't kaya ka lumuwas dahil pagod ka nang makarinig ng usapin tungkol sa lupa? Pero nararamdaman kong kapwa kayo may pagtingin sa isa't isa kaya hindi na ako kumibo pa. At imbes na Santos, gaya ng pinakilala niya, Fontana ang pinatala niyang apelyido sa ospital, tama ba ako? Tumango si Esperanza at unti-unting inilahad sa Abuela ang lahat ng mga pangyayari sa buhay niya. Ayaw na niyang maglihim dahil lubhang napakabigat na sa dibdib. Iha, naniniwala ako kung ano ang nakatakda ay siyang mangyayari. Kung talagang mahal ka niya, alam niya kung saan kanya babalikan. Pero paano ang papa? Bigyan mo siya ng sapat na panahon, iha. Halika na sa loob at magpahinga ka muna, baka kung mapano ka na naman. Sumunod na lamang sa payo ng Abuela si Esperanza. Ngunit napapasok na sila ay nasa lubong niya si Don Pedro. May hawak itong baso na may lamang alak. Tinitigan siya nito at pagdakay ko mawala ang isang sampal sa mukha niya. Pedro! Magkasabay na singhal ni Juanita at Senyora Estelita. Haba na, buntis ang anak mo. Awat ni Juanita. Tinitigan ng matalim ni Senyora Estelita ang anak. Tama na, Pedro. Isa pat ako na ang makakalaban mo. Napailing na lamang si Esperanza at patakbong tinungo ang silid niya. Kaagad namang sumunod ang nag-aalalang si Juanita at si Senyora Estelita. Iha, halos magkapanabay nilang tawag sa dalaga. Gusto ko muna mapag-isa, Mama. Lola, gusto ko malaman mo na nakahanda akong unawain ka, Esperanza. Anak pa rin kita. Salamat, Mama. Anya't nahiga sa kama. Kinumutan siya ni Senyora Estelita.
Sige na, magpahinga ka na muna at mag-uusap lamang kaming tatlo. Tinanguan lamang niya ang sinabi ng abuela. Ginamit na ni Senyora Estelita ang pagiging matanda niya sa tahanang iyon. Tinigasan niya ang tinig nang muli siyang makaharap ni Don Pedro. Kailangan natin mag-usap, Pedro. Tungkol na naman ba yan sa magaling niyong apo, Mama? Oo, at huwag mo akong kakausapin ng pabalang. Anak lang kita. Nabilitang sumunod si Pedro sa aklatan kung sana nagpatiunan sina Senyora Estelita at si Juanita. Makinig ka. Makinig ka munang mabuti sa sasabihin ko bago ka magsalita. Pauna ng matanda at nagsimula niyang inilahad ang mga nalalaman niya ayon sa pagkakakwento ni Esperanza. Kahit na, Mama, kasalanan pa rin to ng apo ninyo kaya nangyari ang lahat ng to. Samantali gulong-gulo na ang isipan ni Esperanza dahil sa nangyari. Ngayon lamang siya nakatikim ng sampal sa ama at sa tingin niya hindi na siya nito mapapatawad pa. Mas hindi yata niya kakayanin kung pati ang magiging anak niya ay hindi matanggap ng papa niya at pakitaan ng hindi maganda. She rather died. Pedro, ngayon higit na kailangan ng anak mo ang pagmamahal na sinasabi mo. Kung inaalala mo ang sasabihin ng ibang tao, bahala ka. Mamili ka. Sila o ang mawala sa atin sa Esperanza. Hindi mo alam kung anong iniisip niya sa mga sandaling to. Minsan na niyang pinagtangka ng buhay niya. At hindi malayong maulit yun kapag nagmatigas ka. At hindi nga nagkamali ang hinala ng matanda. Na mga sandaling iyon ay bumangon sa pagkakahiga sa Esperanza at naghalungkat sa drawer. Nahahagilap siya ng blade habang panay ang tulo ng masagana niyang luha. Samantalay para namang biglang binuhusan ang galit ni Don Pedro nang ma-realize ang posibilidad na sinabi ng ina. Hindi pa rin pala niya kayang tiisin ang unika iha niya. Nagmamadali niyang sinugod ang silid na Esperanza. Nakasunod naman ang dalawang babae. Ni hindi na niya naalalang kumatok man lamang sa pangamba. Esperanza! Isigaw ni Don Pedro. Inabot nila sa aktong hihiwain na ni Esperanza ang pulso nito habang nakasalampak sa ibabaw ng kama nito. Kaagad na sinunggaban ni Don Pedro ang kamay nitong may hawak na blade at kinuha iyon. Nag-hysterical na si Esperanza kung kaya't niyakap siya ni Don Pedro. Hindi mo na kailangang gawin ang bagay na iyan. Anak, na bigla lamang ako kanina. Papa, hindi ko na alam ang gagawin ko. Palahaw ni Esperanza. Alam ko na ang lahat, iha. Huwag ka na mag-isip ng kung ano man. Palalakin mo rito ang aking apo, tahana. Yumakap na lamang na mahigpit si Esperanza sa ama at tinagot naman ni Don Pedro ang likod ng anak. Tama na, aniya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog si Esperanza nang maluwag ang dibdib. Ngunit hindi niya maiwasan ang isipin si Manny. Lumipas pang 3 araw, nasanay na rin si Don Pedro sa sitwasyon nila at sa tingin niya, lalo pa siyang minahal ng ama. Lahat halos ng pangangailangan niya ibinibigay nito. Hindi lamang ito ama sa kanya ngunit pati na rin sa pinagbubuntis niya. Lumipas pa ang 1 linggo. Pinasok na Esperanza ang library upang maghanap ng mababasa. Ngunit nang masulyapan niya ang computer, para ba may kung anong puwersa ang humihila sa kanya para umupo sa tapat nito. Hinipo niya ang screen ng monitor at napapikit na lamang. Paano ba niya makakalimutan si Manny na walang ipinakita sa kanya kundi kabutihan? Ilang sandali pa inatagpaan na lamang niya binubuksan iyon. Tiningnan niya ang file ng documents at napansin niya ang pangalang Divina. Kagad siyang na-curious at nagtangkang buksan ngunit unavailable na ito. Nagkibit na lamang siya ng badikat at ini-off na lamang sana ang computer nang mapansin niyang may laman ng recycle bin. Wala siyang natatandaang na-delete na file kung kaya't binuksan niya iyon. Naroon pa rin ang file ng Divina. Nakaligtaan marahil iyong i-delete ni Manny sa recycle bin. Sinubukan niyang i-retrieve ang file at nagawa naman niya. Alam niyang hindi na niya dapat pang pakialaman ng bagay na iyon. Ngunit hindi niya mapalabanan ang damdaming naghahanap pa rin ng kasagutan tungkol sa misteryo ni Divina. Ilang pahina pa lamang ang nababasa niya ay agad na siyang napailing. No! Aniya,
Ngunit hindi na rin niya magawang iwanan ng binabasa. Ilang sandali pa ihilam na naman ng luha ang mga mata niya. Mahigit isang oras din niyang binasa ang nakasulat roon ngunit hindi pa tapos ang kwento. Matapos iyon, nagpa siya na siyang i-off ang computer. Di niya malaman kung dapat ba siyang matuwa o malungkot sa natuklasan. Wala siyang makuhang gawin kundi ang iiyak na lamang ang nararamdaman. At habang patungo siya sa silid niya, hindi niya napansin si Senyora Estelita. Nakita nito na umaagos ang luha niya at napakunot ang noon nito at saglit na nag-isip. Maya-maya ay nagpa siyang katukin ng silid ng apo. Kaagad na pinahid ni Esperanza ang mga luha niya sa kabinuksan ng pintuan. "Kayo pala, Lola, bakit po?" Hindi umimik si Senyora Estelita bagkus ay ngumiti ito. "Papasukin mo muna ako, iha." Wala nagawa si Esperanza kundi ang luwagan ng pintuan, kahit pag gusto sana niya mapag-isa muna. Naupo ang matanda sa kama at pinagmasdan siya. "Pag-usapan natin kung ano ang gumugulo dyan sa isipan mo." "Wala ho, Lola." Pagkakaila niya. Ayoko na ganyan. Nakita kitang lumuluha kanina, iha. Ilang beses ko ba namang sasabihin sa'yo na kakampi mo ako? Kung may problema ka, wag mong sarilinin dahil makakasama sa'yo. Kung hindi mo masabi sa mga magulang mo, naririto lang naman ako. Naupo sa Esperanza sa tabi ng abuela at niyakap ito. "Minatuklasan mo ako, Lola." "Sabihin mo, iha." "Mga ako kay Lola. Mga ako kayo, wala kayong ibang pagsasabihan nito." "Pangako, iha." Hindi na nga nagkatubiling ikwento ni Esperanza ang natuklasan at hindi agad nakapagsalita ang matanda sa nalaman. "Totoo ba ang sinasabi mo, Esperanza?" Anong matanda nang makabawi. Tumango si Esperanza. "Diyos mio, hindi ba dapat ay..." "Lola," butol niya sa matanda. "Ayoko na ng gulo. Gusto ko na ng katahimikan. Please lamang ako na kayo. Hayaan niyo na ang kapalaran." Napalunok ang matanda kahit hindi aprobado sa nais ng apo. "Kung iyan ang pasya mo, sige magpahinga ka na. Basta iwasan mo lamang ang labis na pag-iisip, ha?" "Salamat po." Mula noon, hindi na rin napakali si Senyora Estelita. Lalo na nang mapansin niyang hindi man lamang niya nakikitaan ng sigla ang apo. At napansin din niya ni Don Pedro. Kahit ano yatang gawin niyang effort para pasiglahin ng anak ay parang hindi umiepekto. Kinagabihan, binanggit niya ito sa asawang si Juanita. Parang gusto niyang magtampo sa anak. Mahigit 2 buwan pa lamang naman ang tiyan ni Esperanza. Ay pinamili na ni Don Pedro ng mga kagamitan ng bata. Pati ang isang guest room ay pinagawa niyang nursery. Lagi siya nag-uuwi ng mga prutas sa anak, ngunit lalo pa yata itong tumatamlay. "Alam mo, Juanita, malaman ko lamang kung sinong walang iyang ama ng apo ko. Baka mapatay ko siya sa nangyayari ngayon sa anak natin." "Tama na, Pedro. Dadagdagan mo na lamang ang pag-unawa mo kay Esperanza. Dala lamang marahil ang paglilihin niya yan." "Ewan ko." Napabuntong hiningang sabi na lamang ni Don Pedro. Samantala hindi rin pinatulog ng gabing iyon si Senyora Estelita. Kinaumagahan ay pinatawag niya si Ambo. "Tuloy, bukas iyan." Anya nang marinig ang pagkatok sa pintuan. "Pinatawag niyo raw ako, Lola?" "Isara mo ang pinto at muupo ka at may mapag-uusapan tayo." Kaagad namang isinara ni Ambo ang pintuan kahit medyo nagtataka. "Mukhang importante ang pag-uusapan natin, Lola." "Importanteng importante." Interesadong naupo si Ambo sa katapat ng abuela. "Ano po yun?" "Hindi ba? Gusto mong magkaroon ng sariling negosyo?" "Opo, kaya lang wala kang sapat na puhunan dahil ayaw kong pahiramin ng iyong papa dahil mas gusto niya na dumito ka." Bahagyang napangiti si Ambo. "Ganun na nga ho, Lola." Anya at bahagyang napakamot sa ulo. "Pwes hindi problema yan." "Pahiramin niyo ako, Lola?" Excited na tanong ni Ambo. "Hindi lamang yan. Apo, hindi ko planong pabayaran sa'yo. May nakalaan naman kayong mamanahin mula sa akin.
Gusto ko lamang makita kung seryoso na kayo at gusto nyo ng ginagawa ninyo. Kaagad na lumapit si Ambo sa abuela at ginagap ang kamay nito at hinagkan. Talaga napakaswerte ko at hindi lamang ako nagkaroon ng maganda kundi napakabait na lola. Wag mo na nga akong bobolahin, may papagawa mo na ako sa'yo. Saglit na natigilan si Ambo. Ano naman yun, lola? Sinabi ni Senyora Estelita ang nais siyang ipagawa sa apo. Muling napakamot si Ambo at nag-iisip na bumalik sa dating kinaupuan. Lola, hindi madali ang pinagagawa niyo although willing akong tulungan kayo. Madali lamang yun, Ambo. Kung pagaganahin natin ang impluwensya ng pera, nakahanda ako magbayad kahit magkano, maisagawa mo lamang iyon sa lalong madaling panahon. Huminga muna ng malalim si Ambo saka tumango. Sige, Lola, ihanda niyong pera at bukas sa bukas din luluwas ako. Gagamitin ko ang lahat na parang alam ko. Alam kong gagawin mo yan, iho. Isipin mo na lamang na matutupad na ang malaon mong mga pangarap. Napangiti si Ambo at muling tumango. Hindi naman kinailangang gumastos pa ng malaki ni Ambo para maisagawa ang hinihiling ng abuela. 2 araw pa lamang ay nagkaresulta na ang lakad niya. Samantala, pilit mo nang bigyan ng panahon ni Manny ang sarili. Napirmahan na ni Danica ang divorce nila kaya malaya na siya. Sa kasalukuyan, nais muna niyang pag-ukulan ng pansin ang construction business nila na napabayaan na rin niya ng mga ilang araw. Magmula na makabalik siya mula sa probinsya, halos di rin naman siya nakatulog. Wala siyang inatupag kundi puro trabaho. Ngunit pagkatapos niyon, tinatanong pa rin niya ang sarili kung para saan ang mga pinaghihirapan niyang iyon. Namimiss niya sa Esperanza. Sa araw-araw na lamang yata na ginawa ng Diyos sa tuwing ipinipikit niya ang mga mata. Ang maganda nitong mukha ang nakikita niya. Ngunit minumulto pa rin siya ng alaala ni Divina. Nais siya makatiyak bago siya sumubo sa isang mabigat na desisyon. Nararamdaman niyang mahal na niya sa Esperanza. Ngunit hindi kaya dahil lamang naaawa siya rito? Hindi kaya nakikita lamang niya ang posibleng kalagayan ni Divina kay Esperanza? Umiling na lamang siya at pinirmahan ang isang papeles sa harapan niya. Maya-maya ay nakaramdam siya ng pangungulo ng tiyan. Nang sulyapan niya ang wristwatch, it's almost 12 noon. Kape lamang at sandwich ang kinain niya sa almusal at hindi na nasundan iyon. Nakasanay na niya ang kumain sa pinakamalapit na restaurant na katapat lamang ng office building niya. Kakaupo pa lang niya at order na lamang sana nang mapansin niya ang pamilya na anyo na papasok sa loob ng restaurant.